Inanunsyo na nga po noong nakaraan mga idol na LeBron James na hindi na nga po siya maglalaro pa sa 2028 Olympics na gaganapin sa Los Angeles. Bukod nga po sa kanya, questionable na rin naman sina Stephen Curry at Kevin Durant since 39 at 40 years old na rin naman ang silang dalawa sa taong ito. Dahil dyan, kailangan nga po ng Team USA na bumuong muli ng pinakabagong lineup na posibleng buuhin ng mga batang superstar. Pero isang malaking katanungan ngayon kung kakayanin pa nga ba ng Team USA na makakuha ng gold medal nang wala ang tulong ni LeBron James? Bale, napakalaki rin naman nga po ng impact ng all-around game ni LeBron sa USA since siya nga ang dumidiskarte sa majority ng kanilang ginagawang plays. Kaya isa nga itong malaking kawalan sa kanilang lineup sa 2028. Ibig sabihin, sigurado nga pong mahihirapan silang makakuha ng kapalit nito. Ngunit marami para naman nga pong mga bata, magagaling at mas exciting na players na pwede nilang gamitin sa susunod na Olympics kagaya ni Zion Williamson at Ja Morant. Sadyang hindi nga po nila alam kung kakayanin pa nilang makakuha ng gintong medalya since mabilis nga pong nag-i-improve ang ibang mga bansa pagdating sa basketball. Samantala, kalat nga po mga idol sa social media ang request ng mga fans ng Los Angeles Lakers na kunin si Stephen Curry para maipartner kay LeBron James at Anthony Davis. Nagpahiwatig na rin naman ito noon na aalis siya sa Warriors at lilipat ng ibang kupunan, kaya meron nga talaga silang tsansa sa kanya. Ngunit katulad ng napag-usapan natin, hindi nga po magiging madali ang pagkuha nila kay Curry dahil kailangan nga nila dito na isakripisyo ang majority para lamang mapantayan ang kontrata nito na aabot ng mahigit sa $55 million kada taon. Sa katunayan, base sa inilabas na trade proposal ng isang analyst, kapag punersa nga po nilang kunin ito mula sa Golden State Warriors, kailangan nga po mag-offer dito ng trade package na sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino at ang kanilang 2025 first round pick, 2029 first round pick at ang 2031 first round pick. Well, aminin man natin sa hindi, napaka-imposible nga pong bitawan ng Lakers ang ganito kalaki at karaming asset sa isang trade lamang. Kaya kailangan na lamang tanggapin ng mga fans na hindi mangyayari ang pagsasama ni LeBron at Curry hanggat meron pa silang kontrata sa kanilang team. Sa kabilang banda naman, ilang araw ang nakakaraan mula nang magtapos ang Olympics, tuluyan na nga pong nakabalik si Nikola Jokic sa Serbia kung saan agad nga nitong nanood ng kanyang paboritong horse. Kaya dahil dyan, may ilang mga fans ang nagsabi na mukhang ginagawang part-time lamang ni Jokic ang pagiging basketball player since mas nakatuon nga ito sa kanyang mga alagang kabayo. Maliban dyan, may ilan rin naman nga po mga fans ang pumuna sa naging celebration ni Jokic sa pagtatapos ng Olympics dahil kitang-kita na mas masaya siya sa pagkakakuha ng Serbia ng bronze medal kaysa sa pagkapanalo ng Denver Nuggets ng kampeonato. Yes mga idol, first time nilang nakita si Jokic na sobrang saya na kumakanta pa kasama ang kanyang mga kakampi sa loob ng kanilang sasakyan. Kung inyong matatandaan, hindi rin naman ganito ang naging celebration ni Jokic noong nagkampiyon ang Denver Nuggets. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.